Natikman nyo na ba ang tilapia pandesal, tilapia nuggets, at iba pa mga products na gawa sa tilapia? Welcome sa isang exciting episode ng ICTV. Ngayon, sisisid tayo sa mundo ng aquaculture. Tatalakayin natin ang mundo ng mga tilapia o ang aquatic chicken kung saan at paano ito pinapalaki dito sa PSAU. Layunin ng kaalaman sa tilapia na pagbutihin ang aquaculture at itaguyod ang sustainability. Tinututukan ng Knowledge Management Unit sa pamamagitan ng ICTRD ang teknolohikal na inobasyon at oportunidad sa tilapia farming para sa hanap buhay at food security. Ang tilapia o Oreochromis niloticus ay unang nagsimula sa Pilipinas noong 1970s. Maaaring i-harvest ang mga ito sa loob ng 3 sa 4 na buwan. Bukod sa masustansya, profitable din ang mga tilapia dahil adaptable, mataas ang demand at buong taon ng produksyon nito. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ng kagamitan at pagsusuri ang ginagamit para masuri ang quality ng tubig sa isang pond? Sa pamamagitan ng extra carbon at probiotics na kumukonsumo ng nitrogenous waste, pinapabuti ng advanced biofloc technology ang quality ng tubig sa mga pond. Sa PSAU, nakakatulong ito sa environmental footprint at feed cost production. Nauna ang mga Mozambique na tilapia sa Pilipinas pero mas madalas natin makita ang mga Nile. Meron pang red tilapia na mas makatas at malambot na laman kumpara sa ibang klase ng tilapia. Ayon kay Sir Ronel, ang ating fisheries expert sa tilapia farming, mahalaga ang tamang water quality. Ang oxygen ay dapat nasa 4 to 5 ppm at ang temperature ay 29 to 35 degrees Celsius para sa magandang kalusugan ng isda. Kada pond ay may sukat na 400 square meter at nag-i-stock sila ng 2,000 pieces. Sa ating hatchery, hindi pa nagkakaroon ng mass mortality dahil binabalance ang temperature ng isda ng pagpapadaloy ng tubig na nanggagaling sa bundok. Sa mundo ng mga tilapia ay may sex reversal technique at ayon kay Sir Ron, pagkapanganak ng tilapia ay maipapakain sila upang maging lalaki ang mga ito. Sa grow out, mas pinapaboran kapag lalaki ang tilapia. Dahil mabilis ang mga itong lumaki unlike sa mga babae na nilalagay ang mga itlog sa kanilang bibig kaya humihina silang kumain dahilan upang bumagal ang kanilang paglaki. Ayon kay Sir Ron, managing of water quality in pond. It involves several key practices to maintain a healthy aquatic environment. So we have 3. So yung first is to monitor and test the pond water. Then second is the nutrient management. And last, the waste management. sa pagtest ng ammonia, nilalagyan ng 8 drops ng solution ang sample ng tubig at isi-shake ng 15 to 30 seconds hanggang magbago ang kulay. Ikinukumpara ang kulay sa ammonia range chart para malaman ang ppm level. Ginagawa ito tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes at kumukuha ng sample mula sa 3 bahagi ng pond. Para naman sa mga gustong mag-alaga ng mga isda o tilapia, ang Castec Extension ay nagbibigay ng training para sa mga gustong mag-alaga ng isda. May mga brochure na may impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng tilapia. Ang mga teknolohiya, mga paraan ng paggamot at kagamitan ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga isda. Abangan pa ang mga susunod na ICTV episodes at iba pang agriculture and aquaculture learnings. Salamat sa panonood! Sana ay marami kayong natutunan.